Bago sa saksi, kulong ang isang guro sa Talugtog, Nueva Ecija na nanggahasa umano ng estudyante menor de edad. Ayon sa mga magulang ng babaeng biktima, umiiyak na nagsumbong sa kanilang anak na noong nagdaos ng school activity sa paaralan at inabot sila ng gabi, pinauwi ng suspect ang kanyang mga kaklase at pinaiwan daw siya dahil umano sa problema sa kanyang grades. Pero nang sila na lang ang nasa classroom, tinanggal ng suspect ang koneksyon ng CCTV at pinatay pa ang mga ilaw at doon ginawa ang pangahalay. Dinalaan pa raw siyang huwag magsusumbong para hindi raw siya ibagsak. Agad dumulog sa pulisya mga magulang ng biktima at dinakip ang suspect na nahaharap sa reklamong statutory rape. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Sa susunod na linggo, posible magsimula ng amihan season na hudyat ng mas malamig na panahon. Pero ayon po sa Pag-asa, maaaring mas maulan ang amihan season ngayong taon dahil po sa La Nina. Saksi, si Jamie Santos. Gabi-gabing nakapwesto sa kantong ito sa Anonas, Quezon City, si Aling Gemma para magtinda ng kape at balot. Napansin daw niyang lumalamig na ang hangin. Kaya dumarami na rin ang bumibili ng kanyang paninda. Medyo malamig na. Giniginaw na ako, parang gusto ko na umuwi. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa susunod na linggo, magsimula na ang amihan o northeast monsoon na hudyat ng mas malamig na panahon habang papalapit ang Pasko. Karaniwang nag-uumpisa raw ito sa pagitan ng huling linggo ng Oktubre o unang linggo o ikalawang linggo ng Nobyembre. Yung ating mararamdaman na panahon o yung temperatura po natin ay unti-unti rin bababa. Lalo na po sa may Northern Luzon area na kung saan sila po yung unang maaapektuhan ng Northeast Monsoon or amihan. Sa Metro Manila, unti-unti naman daw mararamdaman ang amihan pagpapatapos na ang buwan ng Disyembre at pagpasok ng buwan ng Enero. At dahil sa inaasahang posibleng La Nina sa bansa, posible raw na maging mas maulan ang amihan season ngayong taon. Magkaroon po tayo ng above normal rainfall conditions lalo na po sa eastern section ng bansa. At dahil nga po kapag may northeast tayo, malakas yung easterlies, prone po yan sa formation ng shear line. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Naniniwala si Senate President Chis Escudero na hindi magandang ideya na si Senator Ronald Bato de la Rosa ang manguna sa investigasyon ng Senado sa drug war ng Duterte administration. Mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komiteng yun para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Ipinarating na raw yan ni Escudero kay De La Rosa. At sabi ni De La Rosa, ayos lang daw ito sa kanya. Si De La Rosa ang unang PNP chief na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong gera kontra droga. Mungkahi naman ni Senador Risa Ontiveros ang Committee of the Whole o lahat ng mga senador ang dapat na duminig sa issue. Ito raw ay para maging mas panatag at mas maengganyo ang mga biktima ng drug war na sumali sa pagdinig. Sinisikap po naming makuha ang panig ni De La Rosa ukol dito. Nababahala ang World Health Organization sa pagdami ng mga batang overweight sa Western Pacific region na kinabibilangan ng Pilipinas. Saksi, si Bernadette Reyes. Ang pagiging overweight daw ng mga bata, isa sa mga pinakaseryosong hamon sa pangkalusugan na nakakaapekto sa lahat ng bansa sa Western Pacific region, kabilang ang Pilipinas. Ayon sa WHO noong 2022, tinatayang 8.2 million ng mga bata under 5 years old ang overweight sa Western Pacific region. Mas mataas kumpara sa 7.7 million noong 2012. Kabilang ang Pilipinas sa bansang nakapagtala ng pagtaas ng bilang ng obesity sa naturang age group. If you see the reports, we are monitoring the obesity in children. Alarming, it is rapidly increasing. That will result in the NCD when they are adolescent or as young children. So this is alarming. The increase shifting to NCD, aging, and then increasing use of the tobacco, alcohol, and then environmental factors. Bukod sa obesity, ang pagkonsumo ng alcohol at tobacco ay mga risk factors sa non-communicable diseases tulad ng heart disease, stroke, diabetes at cancer. Na ayon sa report, nagiging sanhi ng halos 9 out of 10 causes of death sa rehiyon. Nagbago na mula sa infectious diseases na kadalasang sanhi ng pagkakasakit at pagkamatay noon.
The processed food, unhealthy food are much cheaper than the healthy food. And if you go and look for healthy stuff, they are the most expensive and it's difficult to get. I think it's a multifactorial issue. It needs a whole of government, whole of society approaches. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Saniparsang naharang ng mga otoridad ang tangkang pagpuslit ng diesel galing sa isang barko sa Batangas Port. Isasalin sa 4 na truck ang nasa 1.8 milyon na litro na kargang diesel ng MT Cassandra na aabot sa 95 million pesos ang halaga. Arestado ang 10 tripulante kabilang ang 2 Indonesian. Hawak na sila ng Bureau of Customs habang hinihintay na ma-inquest. Hinihingan pa sila ng reaksyon at inaalam pa ang tunay na may-ari ng barkong kumpiskado pati ang mga truck para sa inventaryo. Hinala ng otoridad, sindikatong nasa likod ng oil smuggling. May tinukoy rin silang 2 lugar kung saan naglilipat ng petrolyo sa laot bago dalhin sa mismong pantalan. Bumuhos po ang pakikiramay mula sa mga celebrity at mga tagahanga matapos pumanaw ang One Direction member na si Liam Payne. Nahulog po ang singer mula sa balkonahe ng kanyang hotel room sa Argentina. Saksi, si Aubrey Carampel. One Direction really got that one thing, kaya napaibig ng lubos ang fans all over the world. Nang mabuo sila sa British reality singing competition na X Factor noong 2010, ilan sa hit songs nila ang One Thing at What Makes You Beautiful. 2016, nag-hiatus ang banda at nagkaroon ng kani-kanilang solo careers. Pero hindi inakala ng Directioners na darating ang araw na ito. Ang 31-year-old na si Liam Payne, idiniklarang patay matapos mahulog mula sa balkonahe ng kanyang third-floor hotel room sa Buenos Aires, Argentina. Wala pang linaw kung aksidente ba ang pagkahulog ni Payne sa balkonahe. Bago ito, nireport ng hotel na may lalaking agresibo na maaaring nasa influence nila ng droga o alak na hindi tinukoy ang pagkakakilanlan. Nang pumutok ang balita, bumuhos ang pakikiramay. Ang isang fan hindi napigilang maging emosyonal sa balita. Last year, naging open si Liam sa kanyang alcohol at mental health struggle sa isang video. That's why I'm kind of back here today to show that I do think differently now and season. Dahil sa kanyang pagpanaw, maiiwan ni Liam ang kanyang anak na si Bear. Bago ang kanyang pagpanaw, may ilang videos pa sa Argentina na in-upload si Liam sa Snapchat. Hindi naman nabanggit kung kailan ito nakunan. Good luck, Mr. Horan. I'm very proud of you. Nasa Argentina si Liam para mapanood ang solo concert ng kapwa One Direction member na si Niall Horan. Nakiramay naman ang music industry sa pagpanaw ng singer, kagaya na lang ng Backstreet Boys. Gayon din si Paris Hilton, Zedd at Charlie Puth. Nagpaabot din ng pakikiramay ang ina ni Harry Styles at ang X Factor. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Consolidation para sa PUV Modernization Program ng gobyerno muling binuksan ng LTFRB hanggang November 29. Yan ay matapos makiusap ng ilang senador na pagbigyan ng mga tsuper at operator na hindi pa consolidated noong Abril. Ayon sa LTFRB, pagbibigyang makasali sa mga kooperatiba ang mga mag-a-apply. Pero hindi na sila maaaring bumuo pa ng bagong cooperative, maliban na lang sa mga ruta na wala pang nakatayong kooperatiba. Inanunsyo rin ng LTFRB na makatatanggap ng fuel subsidy ang mga mag-a-apply sa bagong extension. Hiling na hospital arrest ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy, hindi pinagbigyan ng korte. Tugon daw ng Pasig RTC Branch 159, may general hospital naman sa loob ng Camp Crame kung sakaling magkaroon ng emergency. Sabi ng abogado niyang si Attorney Israelito Torion, iaapilan nila ang desisyon ng korte. Sa gitna naman ng pagtatanggol niya kay Kibuloy, nahaharap ngayon sa reklamong sedition at inciting to sedition si Torion. Gayon din si Kingdom of Jesus Christ Executive Secretary Eleanor Cardona, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at siyam na iba pa, kabilang ang ilang vloggers. Ayon kay PNP CIDG Director at nooy PRO 11 Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III, dahil ito sa pagharang ng mga inirereklamo
nung sinusubukan nilang ihain ang arrest warrant kay Kibuloy at iba pang akusado. Handa naman daw si Torion na sa lagi ng mga reklamo, nalilihis lang daw ng reklamo ang issue. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga iba pang idinawit sa reklamo. Suspended Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil handang harapin ang reklamong graft na inihain laban sa kanya. Kaugnay yan sa pagbibigay ng permit ng Porac LGU sa Lucky South 88 Pogo sa Porac, Pampanga. Giit ni Capil, nalaman lang nila ang reklamo sa media at wala pang kopya ng asunto. Ang paghahain daw ng reklamo ay hindi nangangahulugan ng pagkakasala. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.